Magpapa-change oil tayo. Yeah, boy. What? What the fuck? Ay, hindi ipapa-change oil natin si dito. PMS yan. Kailangan nating alagaan ang ating mga big bike. So para sa mga nagtatanong sino si Bito, Bito ang pangalan nito, GSR 750 natin. Importante guys ang preventive maintenance ng ating mga motor. Kumbaga sa tao hindi lang yung panlabas ang ating inaasikaso, pati yung kaloob-looban dapat malinis talaga, alaga rin. Ito nga pala si Bito, magpa 5 years na sa akin to by June. Ito kasi yung uri ng motor na pwede mo nang i-grip. 2019 June ko ito nakakuha So by June 2024 5 years na siya sa akin. Kumbaga sa service may long pay na siya. Ay. Umabol pa talaga. Tumigil na nga yung tricycle eh. Sa wakas, nakarating na rin tayo ng Ninja Daang Hari. So nandito na nga tayo sa EA Ninja. No helmet, no test drive. Maigpit sila sa test drive. Kuya ni Bito, GSR 750 rin.
guys, bakit nga ba GSR 750 ang pinili natin? 2019, nung mapunta sa akin yung si Vito, siya kasi yung literal na big bike na lahat ng hihingin mo nasa kanya na. Unang-una, inline 4 siya. So pag inline 4, kahit anong exhaust ilagay mo dyan, magproduce ng magandang sounds yan. Pangalawa, yung price niya. Ang price niya 499,000. Considering nag-big bike siya, masyado siyang mura kung compare mo sa ibang ka-level niya. Fuel consumption, dahil nga big bike siya, expected natin na malakas sa gas ang mga big bike, pero siya hindi. Although 750cc siya, nung nagmanawi kami, nag-average lang siya ng 18 kilometers per liter. Goods na yun para sa isang big bike. Kahit 750cc siya, kaya niya makipagsabayan sa mga 1000cc. Pwede siyang makipagdikdikan dyan. Kaya kong i-assure sa inyo yan. Ganyang katigas yung GSR 750 na yan. Siya kasi yung literal na big bike na pag dumaan ka sa kalsada, lalo ngayon uso yung mga bomba. Pagka mo sa kalsada, tunog na lang ang naiiwan sa kanya. So sa ibang mga riders, sinasabi nga, sweet sa mga ear nila yan. Sweet sa mga ears nila yan. So kanya-kanya naman tayo ng kanya-kanya naman tayo ng gusto, kanya-kanya naman tayo ng hilig. Merong iba hindi sweet sa kanila yan, irespeto natin. Merong iba talagang yan ang gusto nila, irespeto rin natin. May mga pros and cons naman kasi yan. Isa sa cons niyan, syempre, lalo sa mga kabataan, bata, pagdaan mo, sisigawan ka, bomba. Napakasuplado mo naman kung di mo pagbibigyan. Ang cons naman yan, syempre, kada bomba mo, may kakibat na fuel consumption yan. So guys, bakit nga ba gustong gusto ko talaga to si Vito? Considering na 5'11 ako, komportable ako sa sitting position niya, upright position. Kahit na mag long ride tayo, hindi masakit sa likod. Unlike sa mga sports bike siguro mga 3 hours, 4 hours driving, baka medyo masakit sa likod yan, lalo na kung matangkad tayo. Si Vito, kaya pala Vito siya kasi isa siyang favorite character ko sa pelikulang Godfather. Maraming nakakakilala dyan, I'm sure. Don Vito Corleone. Kailangan siyang alagaan. Body ko yan Marami kami pinagsamahan yan. So guys, galing din kasi tayo sa sports bike. First big bike ko is GPC 400 Kawasaki. So pwede ko talagang i-compare yung convenient ng naked bike tsaka ng sports bike. Iba talagang comfort na ibibigay sa'yo pag naka naked bike ka, lalo na kung medyo nagkakaedad na tayo. So wakas natapos din tayo mag-change oil. Kaya ngayon towing na tayo. So ayun guys, please like and follow na lang ang page natin din yung sa YouTube. Like and subscribe na lang. So yun guys, bye bye. Thanks for watching.